Isang paayong pagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Amen. Tayo po babasa na ng ilang mga scripture bago tayo manalangin. Amen. Dito po sa aklat po ng Galatians. Amen. Thank you, Lord. Galatians chapter 4. Verse 4 hanggang 7, mga kapatid. Amen. Sa Tagalog, sabi ay ganito po, sa aklat po ng Galatia, ika-4 na kabanata, versikulo 4 hanggang 7. Sabi dito, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 5, para saan? Upang matubos niya ang nanganak sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. 6, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. 7, na ano pat hindi ka naalipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So, sa English, wherefore thou art no more a servant but a son, and if a son, then an heir of God to Christ. Dahil kulang dun sa Tagalog, tayo'y tagapagmana daw ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid. So, urong tayo mga kapatid, Galatians chapter 3. Amen. Tayo urong ng bahagya, 25 to 27. So sabi naman dito, Galatians chapter 3, verse 25 to 27, datapwat, ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sapagkat ang lahat ng sa inyo'y binautismon kay Kristo at ibinihis si Kristo. Amen. Maraming salamat sa salita ng ating Panginoon. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin sumaglit. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay, Ikaw na may akda, Lord, ng aming pananampalataya, tagapagsakdal nito. Ang Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na hindi nagbabago, patuloy na mabiyaya, patuloy, Lord, na mahabagin sa amin, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Lord, sa muling pribilehyo na ito, Lord, na makalapit kami sa trono ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa ilalim, Lord, ng iyong presensya'y umaawit kami, nagpapasalamat, nagpupuri. Ibinibigay, Lord, ang aming makakaya, Panginoon, at mainam at karapat dapat na hain sa iyo sa umagang ito. At kalugdan mo, Lord, ang aming mga puso't isip. Tanggapin mo ang aming patutuo, ang aming papuri at pasasalamat, Lord, sa lahat ng kabutihan, Lord, na ginagawa mo sa aming buhay. Nasa buong sanlinggo, Lord, hindi ka po nagkulang sa amin. Patuloy kang nag-iingat, gumagabay, nagpo-provide, Lord, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi man, Lord, sa paraan kung paano namin ito nakikita, kundi ayon, Lord, sa pamamaraan mo, Panginoon, na isinusugo mo ang mga bawat bagay na ito. Kaya, Lord, aming in-acknowledge na sa lahat ng bagay naniniwala kami na Ikaw, Lord, ang siyang gumagawa. Na maging sa mga bagay na pinapahintulot mo, Panginoon, na lagi kang merong layunin dito, O Diyos. Kaya amin, Lord, ipinagkakatiwala ng lubos sa umagang itong aming mga puso, ang aming buhay. Pagkat Ikaw ang Diyos na nakakita sa unahan at dulo ng aming buhay, Panginoon. Kaya patuloy ka, Lord, na magbigay kaaliwan, Lord, sa bawat isa. Lalo na, Lord, sa pamilya ng aming kapatid, Malbas family, sa pagbalik, Lord, ni Nanay Pearl sa iyo, Lord, sa piling mo. Alam ko, Ama, na nasa sayo siya, O Diyos. Pagkat siya'y lingkod mo, Panginoon, at nagsumikap, Panginoon, na ibigay ang karampatang paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Lord, nawa, Ikaw, Panginoon, ng kumilos, Lord, sa buhay, Lord, ng iyong mga anak, Lord, sa amin, na kung paanong siya'y nagtagumpay, Panginoon, sa kanyang pangikibaka, ay gayon din namin, Lord, hinihiling na paging dapatin mo, O Diyos, ng aming buhay, ay maging kaaya-aya at dalisay at makapanagumpay, Panginoon, sa lahat ng pangikibaka ng aming buhay.
Lord, kung meron man kami mga pagkukulang, kung meron man kami mga kamalian, O Diyos, hinihiling po namin ang tawad sa iyo, O Diyos. At pakalinisan mo kami, Lord, ng iyong banal na salita, ng iyong dugo, O Diyos, mula ulo hanggang paa, Panginoon, maging sa kaibuturan ng aming pagkatao. Nang sa ganun, Lord, mawala ang anumang bagabag, anumang pagiging alanganin, o anumang pagdududa, Lord, sa umagang ito. At matanggap namin, Lord, ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan, natural at spiritual. At gayon din, ang kagalingang pinagkaloob mo sa amin, ay pinapasalamat po namin sa iyo, Diyos. Mga kapatiran na wala sa dakong ito na may kanya-kanyang mga gampanin at kailangan gawin, ingatan mo sila at pagpalain mo sila, O Diyos, kung paano mo kami pinagpapala, Panginoon, sa mga oras po na ito. Kinukumit namin, Lord, ang buong service na ikaw, Lord, ang siyang kumilos, mag-minister, Lord. Itago mo ko, Lord, sa iyong likuran, at ikaw ang marinig, ikaw ang makita, Lord, sa aming pong kalagitnaan. Muli, O Diyos, maraming salamat. Lubos kaming umaasa, Panginoon, na ikaw ay mangungusap at kikilos sa pinaka-espesyal na paraan, Panginoon, na mararamdaman namin na ikaw yan, O Panginoon, na siyang naghihimay, Lord, ng mga salita po sa amin. Muli, O Diyos, maraming salamat. Sa iyo namin binabalik ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa ipong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo malaya na makaupo, mga kapatid. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. Jesus. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, nais ko pong mangusap sa munting mensahe ng pinagkaloob ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Tulungan tayo matapos to. Kung hindi, mukhang magpa-part 2 tayo, mga kapatid. Amen. So, tapos na tayo sa Book of Ruth. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. At nawa, nagbigay, mga kapatid, ang aklat na yan sa inyo ng lubos na dahilan upang mas maging malapit sa ating Panginoon. Amen. Dahil dun sa plano ng pagtubos, diba, paano naging espesyal lang nobya? Nung tayo tinubos, kasama tayo, mga kapatid, dun po sa plano ng ating Panginoon. At ganun na lamang, mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya pong nobya. Amen. Nating isipin na hindi tayo mahal ng Panginoon, naging questionable sa atin yung biyaya ng Panginoon sa atin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nagsimula nung hindi pa na itatatag ang patibayan ng sanlibutan, mga kapatid. At sa pamamagitan ng pag-ibig na yon ay tinawag ka ng ating Panginoon. Amen. Diba? Doon sa Book of Malakay, nung nagre-reklamo yung mga Israelites, sabi niya, kailan mo kami inibig? Sabi ng Panginoon, I choose you. Pinili ko si Jacob kaysa kay Esau. Hindi nila naunawaan yun . Sabi yung pag-ibig ng Panginoon ay nandoon sa pagpili, mga kapatid. Diba? Yung ilagay ka sa katawan ng ating Panginoon ay yan ba ay maliit na bagay pa ba sa atin? No, mga kapatid. Napakalaking bagay yan bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Glory to God. At sa umagang ito, nais kong mangusap sa mensahe, mga kapatid, na to realize who you are. Amen. Sa message ng to realize who you are. Amen. Ito'y sa Tagalog ay para makilala mo kung sino ka. Sino ka bilang tao, sino ka bilang naglilingkod sa ating Panginoon, anong uri ng pananampalataya dapat ang meron ka, ano ang pagtingin ng Panginoon sa iyo. So ito yung ating pag-uusapan, mga kapatid, sa umagang ito, mga kapatid. So babalikan ko yung Galatians, at hihimayin ko lang saglit, mga kapatid. Sabi dito, Galatians chapter 4, amen, verse 4 hanggang 6, sabi doon, but when the fullness of time was come, kasi yung fullness ng time, kailan ba yan, Pastor? Diba? Yung fullness ng time na ipinadalang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, God sent for His Son. Kasi kailan? May nang take place, mga kapatid. Diba? Every 2,000 years. Diba? So time ni Noah, mga kapatid, from unang taon hanggang dun sa 2,000 years, nangyari, mga kapatid, yung pong flood. Amen. So ginamit, mga kapatid, na pan-judge ng ating Panginoon at pagliligtas, mga kapatid, sa tao ay sa pamamagitan po ng tubig. Diba? Hinatulan ng Diyos ang tao, mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig
Pero ang sabi doon, yung tubig naman din ang nagpalutang doon sa arka ni Noah, mga kapatid, upang sila'y makaalpas doon sa galit ng Diyos. So every 2,000 years ay meron pong nagaganap, mga kapatid. So kaya sinasabi dito sa Galatians chapter 4, verse 4, that when the fullness of time was come, after 2,000 years, yung ibig niyang sabihin, God sent forth His Son. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, walang iba kung ating Panginoong Jesucristo. And made of a woman and made under the law. So ito'y pinanganak sa pamamagitan ng babae, mga kapatid, pero alam natin, espesyal ang pagkakasilang sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang sabi doon ay made under the law, na ipinanganak daw, mga kapatid, sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, nasa panahon, mga kapatid, ng kautusan. Dumating siya sa panahon ng kautusan. Pastor, di ba, pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, tayo tumutukoy sa biyaya. Pero ba't sinasabi dito, dumating ang Panginoong Jesucristo sa ilalim ng kautusan? Ang purpose, mga kapatid, nandun po sa kasunod na verse. Nang sabi, kaya siya inilagay, mga kapatid, doon sa panahon ng kautusan dahil ang mga Pariseo, Saduceo, sa panahon na yan, mga kapatid, ay nandun pa rin ang kanilang pananampalataya at pagkiling doon sa Mosaic Law, mga kapatid. Sa iniwan, mga kapatid, ni Moses. Pero ang sabi dito, kaya inilagay siya doon sa panahon ngayon, mga kapatid, upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Amen. Diba? Ang Diyos, mga kapatid, hindi siya pabayang Diyos, hindi siya pabayang magulang. Siya'y gumagawa, mga kapatid, ng isang bagay at ito'y eksaktong-eksakto, mga kapatid, sa kung ano yung pangangailangan, mga kapatid, ng tao. At ang sabi doon, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. So, unang-una, yung tinatawag, mga kapatid, na pagkupkop o adoption, mga kapatid, ay, ang sabi dyan ay, ituring kang anak, at pangalawa, mga kapatid, ikaw ay dumating sa maturity. Kasi ang adoption sa Israel, mga kapatid, ay hindi po yung kukuha ka ng ibang anak sa ibang lugar. Ang ibig sabihin ng adoption, mga kapatid, ay ito'y proseso, mga kapatid, ng pagpapalaki sa isang bata na meron silang mga guro, mga kapatid, tagapagturo, at kapag sila'y umabot, mga kapatid, dun po sa maturity, ibig sabihin dun sa age na mature na sila at natutunan na nila yung mga itinuro ng kanilang mga guro, ay nandoon sila sa panahon ng pagkupkop. Ano po yung ginagawa dun, pastor? Kapag tinanong ng tatay, yung teacher, sabi nga, yung anak ko ba, matured na, karapat-dapat na ba siyang maging tagapagmana? Kasi syempre, mahalaga sa Israel, di ba yung firstborn, mga kapatid, yung unang anak, dahil yun ang tatanggap ng double portion, yung inheritance tsaka yung blessing. Kaya sabi doon, tatanungin ng tatay, yung mga tagapagturo, ay mature na ba yung anak ko? So mangyari, kung sasagutin ng teacher na siya'y mature, so siya'y ilalagay sa isang lugar na publiko, siya ipapakilala nang sasabihin, ito yung aking anak, siya'y karapat-dapat ng tumanggap nung mana. Ibig sabihin, siya'y kinikilala kong anak ko nga. So lalagyan siya ng singsing tsaka ng robe o yung balabal na tinatawag, mga kapatid. 6. Sabi dito, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang spirito ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So una-una, pag pinag-usapan natin yung pagiging anak, kung sinasabi natin at niniwala tayo, na tayo bilang mga galing sa kaisipan ng Diyos na na-express, mga kapatid, dun sa lupa, tayo yung mga binhi ng Panginoon. So sa makatuwid baga, kung tayo'y anak na sa pasimula, mga kapatid, ngayon mismo ay pagpapatunay, mga kapatid, tayo'y mga anak na, mga kapatid. Dahil walang ibang pwedeng bumalik sa ating Panginoon, maliban yung galing din sa Kanya. Amen. Kaya ang sabi, mga kapatid, dahil nga kayo'y mga anak, diba? So, sinasabi, mga kapatid, sa scripture, pinatutunay, kayo'y mga anak. At dahil kayo'y mga anak, sabi doon ay, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa inyong mga puso. Diba? Kaya yun ang dahilan, bakit merong mga tao, mga kapatid, na binigyan ng Espiritu Santo. Kasi, mga kapatid, yung pong Espiritu Santo ay ebidensya, mga kapatid, na kayo ay bahagi ng ating Panginoon. Dahil hindi kayo pwedeng tumanggap ng anumang bagay, mga kapatid, na kayo'y totoong itinalaga na, mga kapatid, sa bagay na yan, bago pa maitatag ang sanlibutan. Kaya ang sabi, mga kapatid, ay isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, diba? Hindi naman yan ang Panginoong Jesucristo na nasa laman tapos isiniksik mo sa puso mo. Hindi. Ang sabi doon, nung siya'y umalis, mga kapatid,
ay inilagay niya yung kanyang katawan doon sa luklukan ng Diyos. At ang sabi doon, yung Espiritu ay ibinalik doon sa iglesia. Kaya nga nabaptize mga kapatid, yung pong 120 doon po sa Book of Acts. Nang sabi ay isinugo niya ang kanyang Espiritu sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Ama. Diba? Kaya nga, kung meron tayong pangangailangan, kung meron tayong tulong na hinihingi mga kapatid, hindi ba't merong sumisigaw doon sa ating kalooban, Abba, Ama, Father, mga kapatid, na isang bagay mga kapatid na pagpapatunay na meron tayong natanggap sa ating Panginoon at nagre-reside sa atin. Ibig sabihin na nanatili sa atin mga kapatid, walang iba yan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Bakit binigay, Pastor? Bakit isinugo yung Espiritu na yan? 7, para sabihin na ano pat hindi ka naalipin. Anong alipin? Pastor, hindi naman ako naging alipin kahit kailan. Ang tinutukoy niya dito ay merong mga naalipin mga kapatid sa ilalim po ng kautusan. Kasi kailangan nilang ganapin mga kapatid yung pong sinasabi ng kautusan para sila'y maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kumbaga ganito yan. Ang kautusan ay para bang paglalagay sa iyo sa isang kulungan. 'Di ba? Na pagka nagkamali ka, ikukulong ka kasi na-identify ang pagkakasala dahil merong kautusan. At dahil merong kautusan mga kapatid, ito'y walang kakayahan na iligtas ang tao. Nang sabi doon, ang kautusan ay naglagay lang sa tao sa isang bilangguan. Pero dahil dumating ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y pinawalan niya mga kapatid ng sala, kaya nailabas tayo dun sa kulungan ng kautusan mga kapatid. Kaya sinasabi niya, hindi na kayo alipin, kundi anak. Amen. Dahil tinanggap niyo mga kapatid, yung spirito ng anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo naging tagapagmana sa Diyos mga kapatid. Nang sabi niya, ay kung anak nga, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Diba? Sinabi nga sa English, then heir of God, tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi hindi ka ma-identify sa ating Panginoon maliban, mga kapatid, na meron kang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga mga kapatid talaga na tanggapin natin siya. Diba? Kung maalala ninyo, nangaral ako dito mga kapatid na paano ba natin malalaman kapag ka natanggap ng isang tao mga kapatid ang Panginoon. Ang sabi doon ay, hindi mo siya matatanggap sa paraan na kung sino siya dati. Ibig ko sabihin, hindi mo siya matatanggap 2,000 years ago kung ano yung forma niya. Diba? Sabihin mo, alam mo, Pastor, tinanggap ko ang Panginoon. Sabihin ko sa iyo, asan ang ebidensya na tinanggap mo siya? Diba? Na yung Panginoong Jesucristo na sinasabi natin, siya yung naglaman ng tao. Ibig sabihin, Diyos na nahayag sa laman. Samantalang wala na siya sa laman ngayon. Di ba na siya'y nasa anyo na ng Espiritu at nasa anyo ng kanyang salita. Nasabi kapag tinanggap mo ang salita ng ating Panginoon, ang tinanggap mo ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Na ito yung nagsisilbing representasyon mga kapatid sa atin para mapagkilala natin mga kapatid ang ating sarili nang higit sa kung ano yung pagkakaalam natin dati. Diba? Na huwag niyong maliitin yung salitang tinanggap ninyo. Dahil yung salitang tinanggap ninyo ay kasing halaga mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo yun. For example, ganito. Isang taong sinungaling, kahit anong sabihin niya, siyempre hindi mo paniniwalaan yun. Kahit pa sabihin niya, alam mo, may ebidensya ako, nanalo ka sa loto at ibibigay ko sa ito. Pero dahil alam mong sinungaling siya, hindi siya mapagkakatiwalaan, yung kanyang sinasabi at yung kanyang pagkatawa ay isa lang. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa anyo ng Espiritu Santo at sa kanyang salita na tinatanggap natin, ay walang iba yan kundi ang Panginoong Jesucristo mismo ang tinanggap natin. Diba sabihin natin, alam mo, gusto kong tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Alam mo, para matanggap mong Panginoong Jesucristo, kailangan mong tanggapin ang kanyang salita. Pag tinanggap mo yung kanyang salita, mga kapatid, susunod dyan mga kapatid, yung pong kanyang tatak o yung bindikasyon ng kanyang Espiritu Santo sa iyo. At ikay pakikilusin niya, tatrabahuhin ka ng ating Panginoon, aayusin niya yung mga bagay, mga kapatid, na hindi karapat-dapat sa iyo. Dahil unang-una, hindi ikaw ang siyang gagawa. Kundi yung bagay na tinanggap mo sa ating Panginoon, hayaan nating magtrabaho mga kapatid para sa atin. Glory to God. Kasi tayo pinawalang sala na ng ating Panginoon. Tayo pinalaya na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghahain ng kanyang sarili mga kapatid
dun po sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Balikan ko yung Galatians chapter 3, mga kapatid. Galatians chapter 3, verse 20. Iakyat ko ng konti, mga kapatid. 23. Sabi niya dito sa Galatians chapter 3, verse 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. O, di ba? Bago dumating yung pananampalataya, kasi ang pananampalatayang tinutukoy dito ay yung pananampalatayang dumating, nung dumating ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba sabi, you are saved by grace sa pamamagitan ng ano? Through faith. Hindi lamang sabihin natin, naligtas kami sa biyaya. Kung hindi ka sasampalataya, hindi ka maliligtas sa biyaya. Kaya kailangan mga kapatid, sabihin mo, ako'y naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi dito, ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos nung na-reveal. 24. Na ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. So yung kautusan, tinuring din mga kapatid na tagapagturo. Di ba sabi dito, merong tagapagturo yung bata at yung tagapagturo ang magbibigay hudyat kung yung bata ay mature na. So, ang ibig sabihin lang ng scripture dito, bagamat ang kautusan ay para bang ilagay tayo sa bilangguan, pero ito'y nagturo din sa atin mga kapatid ng mabuting bagay. Hindi tayo mga believer mga kapatid na hindi tayo naniniwala sa Old Testament. Mas higit nga nating pinaniwalaan mga kapatid ang lahat ng nasulat from Old Testament to New Testament. Then naunawaan natin na ang Old Testament ay anino na mga bagay na parating mga kapatid sa hinaharap. Kaya sabi dito, sa ilalim ng kautusan, amen, na ano pat ang kautusan ay siya naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Sa pangalawang bahagi, paanong ihatid? Kasi wala nga pag-asa sa kautusan. Tayo'y itinulak lamang mga kapatid kay Kristo dahil si Kristo ang buong katuparan ng kautusan. At siya lang ang kayang makapagligtas sa atin. Kailangan makapaglabas sa atin mga kapatid dun sa ating kalagayan bilang tayo'y nabibilanggo sa kautusan. Dahil ang kautusan, ano bang ginawa? Ang kautusan na itinuturo lang na ang tao makasalanan. Pangalawa, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. At para ipakita ng Diyos mga kapatid, tanging sa pamamagitan lang ng biyaya talaga mga kapatid, tayo maliligtas at tayo makakaalpas mga kapatid sa parating na paghatol ng ating Diyos. Sabi sabi doon, upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So sabi doon, tayo'y ma-justify lang, tayo'y matuturing na matuwid lang, hindi dun sa mga gawa. Dahil yung gawa, hindi ko sinasabing huwag na tayong gumawa. Kasi yung gawa ay appreciation lang ng biyaya na natanggap mo sa ating Panginoon. Kasi yung sinasabi dito na inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, di ba sabi ng scripture, the just shall live by faith. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang taong matuwid o itinuring na matuwid ng ating Panginoon, hindi sa kanyang mga gawa, kundi sa Diyos na nag-aaring ganap. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. Na datapwat, ngayon dumating na ang pananampalataya ay wala tayo sa ilalim ng tagapagturo. So nung dumating ang biyaya, dumating ang pananampalataya, tayo wala na daw dun sa ilalim ng tagapagturo, wala na tayo dun sa kautusan. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kasi dun sa kautusan, alipin eh. Sunod lang ng sunod, pero hindi nila kayang ganapin mga kapatid yung pong scripture. Kaya dumating ang biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsampalataya dun sa ginawa ng ating Panginoon, dun sa cross of Calvary mga kapatid, pinawalang sala tayo yan mga kapatid, at tayo naging anak na mga kapatid sa mata ng ating Panginoon. Amen. At ang sabi, hindi lamang anak, kundi tagapagmana mga kapatid sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen. Glory to God. Sana na mas nagiging malinaw sa inyo yan, mga kapatid. Hallelujah, na ito'y magtuturo sa atin na mas lalo nating maibaon yung takong ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. At hilingin natin ang anumang bagay na kailangan natin, mga kapatid, sa paglilingkod po na ito. Dahil mas makikilala natin ang ating sarili, mga kapatid, sa pagbaybay natin sa ilang pang mga scripture. Sabi, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay
Jesucristo. Sapagkat ang lahat sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Pastor, yung bautismo ba sa tubig yan? Hindi. Ang tinuturo dito ay yung bautismo sa Espiritu. Kasi nung binasa natin yung Galatians chapter 4, sabi doon, dahil kayo'y mga anak, isinugo ang Espiritu ng anak sa inyong mga puso, kaya ito'y nagsusumigaw ng Abba, Father. Amen. So malinaw sa atin yan mga kapatid, na ang lahat ng binautismuhan sa Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ay ibinihis si Kristo. So kung ibinihis si Kristo at si Kristo ang siyang nananahan sa atin mga kapatid, kaya nga pag nagpe-pray tayo, laging in the name of the Lord Jesus Christ. Kasi yun lang ang ino-honor na name, mga kapatid, ng ating Panginoon. Na kung ikaw ay mananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ang sabi doon ay, di ba, ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan, sabi ng Scripture, ay gagawin sa inyo ng Ama, mga kapatid. Dahil siya'y nasaan nyo na ng Espiritu, mga kapatid, at gumagawa po sa atin. Amen. Nice ko mga kapatid na bumasa ng ilang sipi, mga kapatid, sa message. Amen. Medyo nakapag-foundation na tayo. Sabi dito, palagi kong sinasabi dito mga kapatid sa message ng Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. 62:07-18, paragraph 69, sabi dito, palagi kong sinasabi na nakatatagpo ako ng dalawang uri ng tao sa aking paglalakbay sa mundo, sa gawaing misyon. Nakakatagpo ako ng dalawang uri ng tao, ng isa sa kanila ay Pentecostal at ang isa ay fundamentalista. Amen. So, dito nagtitipo siya, sabi niya, habang nagpapatuloy ako sa pagmimisyon, meron akong laging nakakasalamuha na dalawang uri ng tao. Unang-una, nangungusap tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Sabi niya, ang fundamentalista ay alam niya ang kanyang posisyon at kinukuha ito sa pamamagitan ng salita. Nang sasabihin, ako'y isang anak ng Diyos sa aking pagpapahayag. Nakikita mo, posisyonal na kinukuha niya ang kanyang paninindigan, ngunit wala siyang pananampalataya sa kanyang sinasabi. So meron dalawang uri. Sabi doon, fundamentalista at saka Pentecostal. Ang fundamentalista, mga kapatid, mula doon sa kanyang salita, fundamental, ibig sabihin yan, ay doon sa mga paunang mga aral. Ibig sabihin ng fundamental, alam nila yung scripture, kabisado nilang mag-quote ng verse, meron sila mga kapatid na pruweba dun sa kanilang pinaniniwalaan, pero ang totoo, ang sabi dito ay wala silang pananampalataya. Pero yung isang bahagi naman mga kapatid, ang sabi dito ay ang Pentecostal naman ay ang maraming pananampalataya, ngunit hindi alam ang kanilang posisyon at hindi na alam kung sino sila. So tayo nakakaalam mga kapatid dito. Ano ba tayo? Fundamentalista o tayo ba'y Pentecostal? Ang fundamentalista ay nakakaalam, kabisado yung scripture, pwedeng sabihin natin, kabisado yung message. Pero sabi, sila yung mga walang pananampalataya. Kayang mag-quote ng verse, kayang mag-quote ng quotations, pero ang totoo, wala silang pananampalataya. O tayo ba ay Pentecostal na tinuturing? Ang Pentecostal, puro pananampalataya lamang. Na kapag tinanong mo, sabi doon na isa mo sa scripture yan. Sabi, basta. Puro pananampalataya lamang at hindi nila alam yung kanilang posisyon. Yung isa, alam ang posisyon pero walang pananampalataya. Yung isa may pananampalataya pero hindi alam ang posisyon. Pero dumating ang mensahe mga kapatid para ilagay tayo sa gitna. Na tayo mismo ay Pentecostal, tayo rin ay fundamentalista. Na alam natin mga kapatid, meron tayong pananampalataya at alam natin kung saan tayo nakatayo. Kaya hindi tayo mga kapatid tipo ng mananampalataya sa ating Panginoon na inuulit lang natin yung kinut o nagkukot tayo ng scripture o nagkukot tayo ng quotation. Dapat alam natin kung ano yung sinasabi natin. Dapat alam natin kung saan tayo nakaposisyon at kung ano yung ating pinaniniwalaan sa ating Panginoon. Kasi daw mga kapatid, itong dalawang uri ng tao na ito ay itong dalawang klase daw ay para daw tao na may pera sa bangko, yung fundamental mga kapatid, ngunit hindi alam kung paano magsulat ng cheque. Diba? Yung isa naman, maaaring marunong magsulat ng cheque, ngunit walang pera sa bangko. Diba? Yung isa, mga kapatid, ay may pera sa bangko, ngunit hindi niya alam kung paano magsulat ng cheque. Ito yung fundamental. Alam niya na meron.
Pero mga kapatid, hindi niya alam kung paano magsulat. Pero yung isa, mga kapatid, alam niyang magsulat, pero wala siyang pera sa bangko. Diba? Sabi ko nga, merong mga mananampalataya, mga kapatid, talagang puro faith lang. Talagang puros pananampalataya sa ating Panginoon. Pero bakit parang dumarating sila dun sa punto na may pananampalataya naman sila, pero ba't parang walang resulta? Kasi kailangan, mga kapatid, ang pananampalataya ay lagi nakaposisyon dapat po ng tama. Nang sabi doon, mga kapatid, kahit pa sabihin natin, punong-puno tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon, kailangan mahit natin yung tamang spot, mga kapatid, kung saan sa scripture, mga kapatid, yung bagay na hiningi natin sa ating Panginoon. Amen. Kasi it will take an inspiration, mga kapatid, para po magkaroon ng resulta ang isang bagay sa atin. Diba? Tinuro ko na yan. Kailangan inspirado, mga kapatid, yung pong bumabasa ng inspiradong salita ng ating Panginoon upang mangyari, mga kapatid, na magkaroon ng resulta sa ating kalagitnaan. Kasi kahit na sabihin mong ganito, may sabihin mo, kabisado mo yung Isaiah, mga kapatid, nang sabi doon, by His stripes, we are healed. Pero wala kang pananampalataya. Hindi mangyayari sa inyo yung scripture. Pero kung may pananampalataya ka, meron kang tamang inspirasyon, mga kapatid, sa ating Panginoon, at binasa mo yung scripture, mga kapatid, may kung anong kumikilos, mga kapatid, dun sa dimensyong hindi natin nakikita, at nangyayari, mga kapatid, yung pong bagay na sinasampalatayanan natin. Diba? So dito, mga kapatid, hindi lamang tayo basta faith, mga kapatid, dapat alam din natin kung saan natin to ilalapat, mga kapatid. Kasi ang nobya, mga kapatid, sabi nga, diba, ng quote, the bride knows what to be done with the word. Alam niya kung paano hawakan ang salita, kung paano gamitin ang salita, mga kapatid. Dahil, totoo lang, ang isang mananampalataya, hindi rin yan basta-basta lang, humingi lang sa ating Panginoon. Kasi kung mananampalataya ka at nasa kalooban ka ng ating Panginoon, hihingi at hihingi ka ng mga tamang bagay sa ating Panginoon. For example, ganito, humingi ka ng eroplano sa ating Panginoon. Wala kang landingan eh. Paano mo asahan, mga kapatid, na ibibigay sa yan ng ating Panginoon? So dapat, mga kapatid, pag tayo humiling sa ating Panginoon, unang-unang bagay, mga kapatid, na hilingin natin, bigyan tayo ng wisdom ng Lord sa kung anumang bagay na hinihiling natin sa Kanya. Kasi yung wisdom ang magtuturo kung ano yung bagay na nakalulugod sa Kanya. At kapag ka nakalulugod sa Kanya, mga kapatid, yung bagay na hinihingi natin, mga kapatid, walang sala na hindi bibigay ng Panginoon sa atin yan. Diba? Pastor, ang hiling ko sa Panginoon, kagalingan. Kung na-establish mo, yung dalawang bagay, yung objective and motive mo, ano yung motive mo? Pag humingi ka ng divine healing sa ating Panginoon, sabi nga, maliban sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang dahilan mo, hindi mangyari, mga kapatid, na may pagkaloob sa iyo yan. Amen. Diba? Naalala ko yung isang testimony sa prayer line. May naka-wheelchair siya. Tapos, humingi siya ng kagalingan sa ating Panginoon. Tapos, na-discern, mga kapatid, through vision, yung babaeng yun na nakapila at tinuro, mga kapatid, ng messenger na ito yung mga bagay na nag-fail kang gawin. So, kailangan itama mo itong mga bagay na to. So, nangako siya, mga kapatid. So, hiningi niya ng tawad at right there, mga kapatid, instant pinagaling siya ng ating Panginoon. Diba? Kasi, alam natin na ang divine healing, ang mga bagay na yun, mga kapatid, ay kung tama yung ating motive and objective, ibibigay ng ating Panginoon sa atin. Diba? Yung imposibleng hindi niya ibigay. Kung minsan nga lang, mga kapatid, hindi po instant. Hindi naman lahat instant sa ating Panginoon. Dahil hindi po siya genie. Ang Diyos ay tagapagbigay, gantimpala doon sa mga masikap na nagsisihanap sa Kanya. At kung minsan, tinitest lang ng ating Panginoon yung ating pasensya. Yung ating patience. Diba? Mamahalin mo pa rin ba kahit medyo i-delay ko ng konti itong bagay na ito? Diba? At totoo lang, mga kapatid, hindi tayo sumasampalataya dahil lang kayang gawin ng Panginoon na magpagaling, mag-provide. Tayo sumasampalataya dahil meron tayong pag-ibig sa Kanya. Hindi man natin makuha, mga kapatid, ng eksakto kung ano yung bagay na hinihiling natin sa ating Panginoon, ay hindi nagbabago yung ating pag-ibig. Diba? Ano yung ginagawa ng Panginoon, Pastor? Minomold yung ating karakter, mga kapatid. Sabi dito, kapag ka daw yung Pentecostal, saka daw yung fundamental ay pinagsama mo dito, sabi, if they only realize who you are, your sons and daughters of God, not you will be, heirs of kingdom right now. Kung alam mo lang sana, sabi doon ay kung napagkikilala mo lamang
na ikaw ay anak na babae at anak na lalaki ng Diyos ngayon, hindi future, kundi ngayon. Dahil ang ebidensya ay mga kapatid, ipinadala niya ng Espiritu Santo sa inyong mga puso, kung kaya't kayo nagsisigaw mga kapatid ng Abba, Father mga kapatid. So sabi dito, claim your legal rights. Satan, don't let Satan press anything on you. You're of God. Ikaw ay sa Diyos. And He has got no rights to hold it. Ang sabi niya mga kapatid, meron kang karapatang i-claim ang mga bagay sa ating Panginoon. Na huwag mong hayaan ng kaaway mga kapatid na magdiin ng anumang bagay sa iyo mga kapatid, pagkat wala siya mga kapatid na bahagi sa iyo dahil ikaw ay bahagi ng ating Panginoon. Sabi niya, it's always looking at their symptoms. Kumbaga, sabi rin dito ng prophet ay tumitingin tayo madalas dun sa sintomas. The pastor will pray for them and they go over and say, well, I don't seem to be any better. Diba? Pag-pray sila ng pastor, sabi, parang hindi naman ako gumaling. Sabi doon, that's not healing. Symptoms is the worst thing. Sabi niya, one of the greatest scarecrow that devils got. Yung mga sintomas daw mga kapatid, yan daw yung pinaka-worst, mga kapatid, na panakot ng kaaway mga kapatid sa atin. Amen. Symptoms don't have nothing to do with it because God said so. Sabi niya, if there's anybody ever had a case of symptoms, it was Jonah. Diba? Kung titingnan mo daw mga kapatid, sino yung pinaka-karakter sa Biblia na merong worse na kalagayan mga kapatid ng mga sintomas. Ibig sabihin ng sintomas kasi mga kapatid, mga palatandaan yan na para bang hindi pumapabor sa kanya yung mga bagay sa Panginoon. Nasabi doon, si Jonah mga kapatid, labas sa kalooban ng Panginoon, bumaba sa Tarsis, nasa ilalim mga kapatid ng pong bangka, nung bumagyo mga kapatid, ang sabi ay ginising siya. Tapos tinali siya mga kapatid, kasi nung nagbunutan, sa kanyang pangalan yung lumabas. Nilagay siya mga kapatid sa tubig, after malagay sa tubig, kinain ng balyena, at yung balyena mga kapatid, pumunta doon sa pinakailalim mga kapatid, na bahagi ng dagat. So, para saan? Para sabihin natin parang tayo ata yung pinaka, di ba yung sasabi ng tao minsan, parang ako na pinakamala sa buong mundo. Kung merong pinaka-worst na kalagayan mga kapatid na negatibo, si Jonah po yun. Kasi nandun siya sa pinakailalim. Pero maalala niyo mga kapatid, inilalagay siya ng Panginoon sa isang kalagayan upang mapagkinalan niya ang Panginoon at ang kanyang sarili. Kasi mga kapatid, di ba nawala siya sa kalooban ng ating Panginoon? Kaya tuwing nawawala tayo sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, may pamaraan ng Diyos, mga kapatid, para makabalik tayo. At kailangan ma-recognize natin ang bagay na yan dahil ang bagay na yan, mga kapatid, ay ipinahintulot ng ating Panginoon para mapagkilanlan mo siya ng higit at ang iyong sarili. Di ba sabi niya, nung dumating yung realization sa kanya, kaya mahalaga yung realization diba? Sa araw-araw, sa bawat preaching, sa bawat araw na lang mga kapatid na nabubuhay tayo sa biyaya ng ating Panginoon, dapat may realization tayo lagi, mga kapatid. Nung na-realize niya mga kapatid, di ba, when my soul fainted in me, I remember the Lord. Yung minsan, tinatanong natin, bakit ba kasi may mga struggle, Pastor? Ba't ba talaga may mga problema? Ba't may mga ganitong bagay na dumarating? Dumarating yan para maalala mong ating Panginoon. Kasi minsan, pagka ang buhay maalwan, maganda, nakakalimot tayo sa ating Panginoon. Kasi nakasalig tayo dun sa, sabihin natin, material, salapi, mga kapatid, pag maganda yung takbo ng buhay natin. Pero pagka mahirap yung takbo ng buhay natin, di ba sumasadsad yung mga tuhod natin sa sahig? At humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon at hindi tayo nabibigo na dumarating ang tulong ng ating Panginoon. Kasi minsan ang tao nakakalimot, mga kapatid. At sabi doon, nung naalala niya ng ating Panginoon, di ba, sabi doon ay nanalangin siya. At sabi niya, kasi meron silang mga kapatid na kaugalian, na pagka mananalangin sila, dapat sa harap ng templo na itinayo ni Solomon. So dito mga kapatid, wala namang templo doon sa loob ng balyena. Pero sabi niya, hindi ko tinitingnan ang tiyan ng balyenang ito, harap, likod, taas, baba. Pag ganito'y walang kabuluhan, ako'y tumitingin doon sa iyong salita. Diba? Kaya ganun din tayo mga kapatid. Kahit napaka-pangit nung sintomas, kahit napaka-pangit nung circumstance mga kapatid, tumingin tayo doon ng lampas. Dahil tayo mga kapatid, hindi lamang
Pentecostal na mananampalataya, hindi lamang tayo fundamental na mananampalataya, tayo'y pinagsama mga kapatid at isang nobya mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Diba na alam kung paano hawakan ng salita, paano lumapit sa ating Panginoon, kung paano siya lulugurin mga kapatid. Nang sabi doon, nasa pinakailalim siya, pero hindi nabigo mga kapatid ang kanyang panalangin at makaabot sa ating Panginoon. Kahit nasa ilalim siya ng balena, nasa ilalim ng dagat mga kapatid yung balena, nakaabot sa ating Panginoon. Amen. Bakit? Unang-una, ang propetang ito mga kapatid, propeta ng Panginoon paano pa kaya kapag kaanak sa Panginoon? Mas higit mga kapatid, sabi nga, mas mabilis na dinidinig pa nga ang panalangin ng anak, mga kapatid, ng Diyos kaysa sa anghel. Sabi ba yun? Mas mabilis na dumirinig ang Panginoon sa panalangin ng kanyang anak kaysa dun sa mga anghel. Hallelujah! Na ganun ang pagtingin ng ating Panginoon. Sabi niya, Amen, yung sa Chronicles mga kapatid, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ito yung kanilang sinusundan na scripture mga kapatid. Amen. Na kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito lang naman yung pamantayan mga kapatid. You humble yourself mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At ikaw ay sumampalataya din. Diba? Sino dito yung nananalangin tapos hindi naman sumasampalataya dun sa kanyang panalangin? Kasi kahit manalangin ka pa, kahit magpahid ka pa ng langis, kung wala kang pananampalataya dun sa iyong hinihiling o maging dun sa iyong panalangin, wala rin pong mangyayari mga kapatid. Kakailangan bumalik mga kapatid sa pagiging mga kapatid, fundamental at isang Pentecostal mga kapatid na pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, listen you covenant people of God, God tore Christ apart in Calvary, making the covenant, swearing by Himself, and He took the body up to heaven, which will return someday. And He gave the Spirit back to lead the church. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay biniyak dun sa Calvary. Alam mo, ang anino niyan mga kapatid, yung pong tipan, yung pong pangako ng Diyos kay Abraham. Na sabi niya, meron tayong covenant. Ibig sabihin, meron tayong promise sa isa't isa. At kapag hindi tumupad ang sino man sa atin, ang sabi niya, magiging gaya nito, yung isang kordero mga kapatid na hinati sa gitna. At after nun mga kapatid, kung mababasa ninyo sa Genesis chapter 17 yan, kung di ako nagkakamali, nakatulog si Abraham. At ang sabi doon ay, dumaan ng Panginoon mga kapatid doon po sa nahiwa mga kapatid na kordero. Na ang ibig sabihin nun mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, bagamat siya ay Diyos na hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, ipinakita niya mga kapatid na siya'y hindi babali sa kanyang pangako. Kaya yung tipo mga kapatid ng pagbiyak mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo doon sa Calvary, ay halos tipo ng pagbiyak ng ating Panginoon doon po sa veil, doon sa tabernacle. Di ba sabi, ito'y hinati from top to bottom. Hindi po bottom to top. Na ang gumawa niyan ay ang Panginoon. Para saan, pastor? Para ibuka mga kapatid yung pong kurtina na naghihiwalay mga kapatid doon po sa sanctuary, tsaka po holies of holies, nang sa ganun ang tao ay makalapit na mga kapatid freely sa presensya ng ating Panginoon. Kasi dati, priest lang ang pwedeng pumasok doon mga kapatid. Pero sabi doon ay, ang Panginoon mga kapatid ay nangako mga kapatid, kung paano siya nangako kay Abraham, ay ganito rin ang pagpapakita ng Panginoon mga kapatid, doon po sa ating hain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi niya, when he was on earth, you receive it. You've got the covenant. It's written in you, swore by God, you can't fail. And that makes the devil mad sure when you realize who you are. Sabi niya, pagka daw napagkilanlan mo, mga kapatid, ang iyong sarili, diyan galit ang diablo. Kasi pagkang anak ng Diyos, mga kapatid, ay napagkilalang kanyang sarili sa ating Panginoon. Ito'y hindi kilos lamang ng isang tao, ito'y kilos sa pamamagitan ng pananampalataya at magagawang lampasan, mga kapatid, yung mga bagay na nakikita niyang natural. Di ba, minsan iniisip natin, oo nga, believer ako, pero kasi parang ang hirap sumampalataya sa ganitong bagay.
Pero once, mga kapatid, na maalis yung mga ganong bahagi, mga kapatid, sa isang mananampalataya, mga kapatid, walang magagawa ang kaaway, mga kapatid, sa buhay na isang mananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya pa dyan, Amen? How do you think it is foreign nations walking against the demons and powers of everything? You have to know where you are standing. Kailangan malaman mo kung saan ka nakatayo. Satan doesn't care how loud you holler. Satan doesn't care how much you jump up and down. Satan will lay right there. Diba? Wala siyang pakialam kahit gaano kataas, gaano ka patalon-talon, kung gaano ka kalakas mag-amen, kung gaano, diba? Nandiyan lang siya. But he has to recognize the faith. Pag dumating, mga kapatid, yung pananampalataya, kung paano sinasabi kanina, mga kapatid, dito sa Book of Galatians chapter 4 and chapter 3, mga kapatid, it will move him every time. Diba? Nung dumating ang salita, mga kapatid, Matthew 4:4, yun na lamang eh. Nung ating Panginoon Kristo ay matapos, mga kapatid, dun po sa fasting. Diba? Sabi dun, nagutom siya. Kasi yun yung time, mga kapatid, na kailangan mo mag-break ng fasting. At ang sabi dun, mga kapatid, nung dumating ang pagkakataon na yan sa ating Panginoon Kristo, ay tinalon niya si Satanas sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Diba? Sabi dun ay tinukso siya ng 3 beses, pero sumagot ang ating Panginoon sa kanya sa pamamagitan din ng Scripture. Kaya hindi mo matatalo, mga kapatid, ang diablo sa pakikipagsuntukan sa kanya, pakikipag-bargain sa kanya, pakikipag-argument. Kasi mas magaling niya mag-argument kaysa sa'yo. Diba? Ang tanging paraan, sabi doon, para ma-defeat mo yung kaaway, ay sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Panginoon. Kasi kung sinasabi niya, hindi ba't nasusulat, di ba? Na ipadausdus mong yung paanan at ang mga anghel ng Panginoon ay sasayot upang ingatan ka. Pero laging sagot ng ating Panginoon, but it is also written. Diba? Kaya dapat alam natin kung paano mag-counter-attack, mga kapatid. Hindi pwedeng puro lang tayo depensa. Diba? Ano yung sabi kong depensa? Believer ako, kailangan humble lang ako doon sa ginagawa ng kaaway. Hindi, mga kapatid. You have to say the right words, mga kapatid, para matalo mo siya. Amen. Diba? Na dapat alam mo rin yung kinukot mo na Scripture. Kaya sabi ko kanina, kailangan hindi lang puro faith. Kasi yung faith, mga kapatid, revelation ng Panginoon sa atin yan. Pero yung pananampalataya rin mismo magtuturo sa atin kung paano natin hahawakan ang salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan parehas yan, mga kapatid. So may nagtanong, sabi niya, can every son of God be so anointed that he can do miracles, signs, and wonders? Or it is at direction of the Holy Ghost? So may nagtatanong, pwede bang mangyari na yung anak ng Panginoon, na siya'y puspos talaga ng Espiritu Santo hanggang sa makagawa siya ng mga mirakulo at mga tanda at mga himala? O yun ba ay direction lamang ng Espiritu Santo? Sabi niya, yes, it is a direction of the Holy Ghost. If you are son of God or daughter of God, whatever you are, when you receive the Holy Spirit, then the Holy Spirit directs you to do things. Maging din sa mga bagay na hindi natin nakasanayang ginagawa. Ano yun, pastor? Yung tumataas ka na ng kamay, yung pumapalakpak ka na, yung nag-aamen ka na, yung umaawit ka na sa Espiritu, mga kapatid. Ang tanong, ikaw pa ba yan? O yung Spiritong tinanggap mo, mga kapatid, sa ating Panginoon? Kasi ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa iyo, magpapaalala sa iyo ng mga bagay, mga kapatid, na sinabi ng mga kapatid sa Scripture. Kaya nga yun din yung dahilan bakit kailangan umalis ng ating Panginoon. Kasi nung unang kasama niya, mga kapatid, yung mga disciples, bagamat kasama nila, diba? Parang ganito na yan. Every Sunday kasama nung church, yung pastor, nagpipreach. Pero minsan, di ba may mga nakakalimutan kayo? Minsan pag dumaan lang kayo sa isang pagsubok, nakalimutan nyo na yung isang preaching. Nakalimutan nyo na yung isang bahagi ng Scripture. Pero dahil merong Holy Ghost, mga kapatid, ito'y nagpapaalala sa inyo ng mga bagay na minsang narinig nyo na at ito magbibigay sa inyo ng kalakasan, mga kapatid. Kaya ngayong naririnig ninyo yung Scripture, huwag nyo maliitin yan, mga kapatid. Dahil darating ang time, magagamit nyo yan, mga kapatid, sa panahon, mga kapatid, lalo na ng pahikibak at pagsubok. Amen. Kaya nga, patuloy tayo nag-iimbak sa paanong paraan, pastor. Pagka tayo naririto, mga kapatid, at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Pagkat anong sabi, pastor, paano ba talaga magkakaroon ng pananampalataya? Paano ba ako makakapag-overcome? Anong sabi ng Romans, mga kapatid? Faith
cometh by hearing the word of God. Diba? Inisip nyo, narinig ko naman si pastor, nangaral naman si pastor, 1 hour and a half na naman si pastor, pero huwag mo malitin. Kasi yung binhin na itatanim sa iyo, mga kapatid, magagamit mo yan one of these days. Diba? Pag may pakikibaka, pagka ang kaaway, mga kapatid, tinutokso tayo. Hindi, tinuro ni pastor, ganito yung sabi ng Panginoon. Kasi ang tanging paraan para matalo mo siya, ay sabihin mo, it is also written. Nasusulat din naman. Kasi ang unang preacher, mga kapatid, sa Biblia, alam niyo ba kung sino? Si Satan eh. Sa Genesis, siya yung unang nag-preach eh. Sa paanong parang pastor, sabi niya, hindi ba't sinabi sa inyo ng Panginoon? Diba? Sabi niya kay Eva, hindi baga sabi ng Panginoon, hindi kayo mamamatay, kundi madidilat lang ang iyong mata at magiging gaya kayo ng Diyos. Kaya magaling siya na preacher, mga kapatid. Kaya ikaw dapat, mga kapatid, hindi ko sinabing maging preacher ka. Kailangan bearer ka ng word. Tagapagdala ka ng salita ng ating Panginoon. At bayaan mong maimbak yan. Parang si Ruth. Walang ginawa araw at gabi, mga kapatid, kundi kumuha lang ng mga nalalaglag, mga kapatid, na binabagsak ng mga tagapag-ani, mga kapatid, ni Boaz. Para meron siyang bitbit. Kasi, mga kapatid, darating, mga kapatid, yung tinatawag na pag-test, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Diba? Yung mga signs, mga kapatid, hindi ko na kailangan magbigay pa ng emphasis dyan. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan diinan pa sa inyo na mayroong mga bagay na parating. Pero ito'y paghahanda, mga kapatid, sa isang bagay na alam natin, mga kapatid, na bahagi ng plano ng ating Panginoon upang may pamalas, mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi darating, mga kapatid, yung squeezing. Diba? Na hindi ko inilalagay ang pananampalataya nyo sa akin. Bagamat kailangan nyo maniwala dun sa ipinapangaral ko. Pero kayo'y inilalagay ko, mga kapatid, na sumampalatayang matibay, mga kapatid, sa Scripture. Na kahit wala ako, na kahit nakatalikod ako, kahit hindi nyo ako masumpungan, meron kayong hawak-hawak na salita ng ating Panginoon na masasandigan nyo, mga kapatid, sa lahat ng oras ng inyong buhay. Ba? Mga kapatid, dahil ito lang ang pinaka-foundation natin, mga kapatid. Sabi niya, that's what with the Pentecostal church tonight, the full gospel people, they don't realize who they are. Ito yung messenger, mga kapatid, na nagre-rebuke both, mga kapatid, dun sa denomination at dun sa Pentecostal age. Pastor, anong ibig sabihin mo dun sa Pentecostal age? Yung pong 7th age, mga kapatid, na Laodicea, nahati po yan sa dalawa. Yung pong restoration of the gifts, mga kapatid, tsaka po yung Pentecostal age. Kasi nung sa unang bahagi, kailangan i-restore ng Panginoon yung gifts. Ano po yung mga gifts? Speak in tongues, prophecy, pagpapagaling, yun po yung restoration of the gifts. Pero kalahati nung panahon ng Laodicea, mga kapatid, ang tawag po dyan, Pentecostal age. At ang Pentecostal age, mga kapatid, sila ay may pananampalataya, mga kapatid, pero hindi po nakasapat dahil hindi sila nasumpungan, mga kapatid, na meron pong langis. Ibig sabihin, naubusan sila, mga kapatid. Kaya nga, ang nobya ay kailangan lumabas doon po sa panahon ng Laodicea at sila'y pumasok, mga kapatid, po sa panahon ng nobya. Yun po yung tinatawag na bride age. Diba? Soon, mga kapatid, mahihimay natin yan, mga kapatid, from first age to 7th church age hanggang bride age, mga kapatid. Sabi niya, they just don't realize who they are. Hiniwala ko, mga kapatid. Bagamat ito'y sinabi niya sa Pentecostal age, mga kapatid, ito'y tumutukoy din sa ating panahon. Na merong mga tao, mga kapatid, na hindi nila lubos na napagkikilala ang kanilang sarili. Sabi nga kung napagkikilala lang ng tao na ang natanggap nilang Espiritu Santo, mga kapatid, di ba sabi ng Scripture, greater is He that is in you than he that is in the world. Kung lubos daw na napag-uunawa ng isang mananampalataya yan, mga kapatid, talagang lahat ng mga bagay, mga kapatid, na ilagay ng kaaway sa ating harapan ay mapagtatagumpayan natin. Kasi hindi ikaw ang makikibaka, mga kapatid, kundi yung nandoon sa'yo, yung nananahan sa'yo, mga kapatid. You don't realize the power that's in this building tonight, but it is harnessed down by unbelief. Diba? Yung bagay, mga kapatid, na gusto nating ma-experience, na greater things na marahil na ipinangako ng Scripture sa atin, ay hindi lubos na naipamamalas dahil po daw dun sa hindi pagsampalataya. Dahil unang-una, ang hindi pagsampalataya, bumubulag yan, mga kapatid, sa ating mga spiritual na mata at dun sa ating pagkakakinanlan bilang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos.
That's the only thing. If you could ever get an avenue to work through you, it would be marvelous that He could do. But it's harness. You won't let it loose. You keep it with unbelief. Sabi doon ay kung makakagawa ka lang sana ng daan para magawa mong mapagana ang mga bagay na ito'y hindi mo hinahawakan ng mahigpit. Kasi minsan, yun nga, dahil kuminsan ang mga believers sa message movement, mga kapatid, sinusunod yung COD talaga at lahat-lahat, parang lumalabas mga kapatid, parang nasa kautusan ka pa rin. Amen. Na ginagawa mo yan mga kapatid kasi sinabi lang, hindi reveal sa'yo. Pero kung ginagawa mo yan mga kapatid, nang hayag sa'yo kung ba't mo yan ginagawa at ba't ka naglilingkod sa ating Panginoon, doon lang mapamamalas mga kapatid yung pong power na nandun sa salita ng ating Panginoon. But the thing of it, sabi doon, they forget who they are. They think, well, I don't know. Oh brother, that's the born-again sons of God, co-equal with Jesus Christ in His presence. Amen. Sabi niya, that makes the devil angry, is the let the church of God realize who they are, and that's the right that you have, that the God-given privilege. Diba? Minsan, takot lang tayo Diba? Na ipakita mga kapatid, na tayo nakatayo sa salita ng ating Panginoon. Pero pag dumating ang punto mga kapatid, na alam natin kung paano tumayo sa salita ng ating Panginoon, walang magagawa ang kaaway mga kapatid sa buhay ng isang mananampalataya. Satan doesn't have one right of nothing. He's only a bluff. He was stripped of everything at Calvary when Jesus Christ took the sinner's place and died at Calvary. Satan has no legal rights over nothing no more, but everything lays in the hands of the church and the believer. That's is Satan is lost, is nothing but a bluff. Diba? Sabi doon ay, ang ginawa mga kapatid kay Satan, hinubaran siya doon mga kapatid. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway mga kapatid, hinubad sa kanya sa pamamagitan ng Cross of Calvary. Kasi, isipin mo ganito mga kapatid, yung pong bubuyog, meron po yan tinatawag na panusok. Diba? Ang bubuyog mga kapatid, pag yan tumusok sa'yo, iiwan niya yung tibo sa'yo. Tapos mga kapatid, pag lumipad yan, pwedeng lumapit ulit sa iyo yan, pero hindi ka dapat matakot. Kasi wala na siyang panusok Ang gagawin lang yan mga kapatid, mag-buzz lang sa iyo. Parang yung buzz niya, bzzz, tatakutin ka lang. Ganun daw ang ginawa ng Panginoong Kristo. Siya'y bumaba mga kapatid, nagbalot ng laman, inilagay ang kanyang sarili sa Calvary, hinayaan niyang yung tibo ng kamatayan at kasalanan ay mailagay dun sa kanyang laman. At yung laman na yun mga kapatid ay buhayin ng Diyos mga kapatid, ilagay dun sa kanan mga kapatid ng trono ng Panginoon at ito'y ibalik sa church yung spirito. So ano man ang bagay mga kapatid na katakutan natin sa kamatayan, wala nang tibo yan Nailagay na yung tibo na minsan sa ating Panginoon Kristo at kung ano man mga kapatid ang sintomas o isang bagay na hindi magandang circumstance mga kapatid na ipinapakita ng kaaway sa atin ay ito'y wala ng kapangyarihan mga kapatid. Ito'y ginagawa lamang para takutin tayo. Diba sabi doon, the greatest thing mga kapatid na worst na bagay na magkaroon ng isang tao o ang iglesia mga kapatid ay yung fear. Yung matakot ka. Dahil pinaparalisan yan mga kapatid yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Pangalawa, ano pang ginagawa? Binibigyan ka ng spiritual na amnesia. Diba? For example, ganito. Nagkamali ka. Tapos sobrang down ka. Sabi mo, wala na akong pag-asa sa ating Panginoon. Diba? Kasi merong fear. Merong spiritual na amnesia. Pero ang sabi dun mga kapatid, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Pangako yun ng ating Panginoon Kristo. At ilan sa mga mananampalataya mga kapatid, yung kaya pong sumampalataya dyan. Diba? Siguro yung ibang believer, hirap na akong sumampalataya dyan, Pastor, dami ko ng sablay. Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen. Kung ipinangako niya at binigkas niya yan mga kapatid, hindi yan pwedeng magbago. Ikaw lang mga kapatid ang magdedetermina kung ang bahagi ng salita na yan ay makakakilos sa iyo kung sasampalatayanan mo. Dahil sabi nga sa scripture mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang inaring ganap ay makakalakad. So kung merong unbelief sa puso mo, for example, merong ilang bahagi sa scripture na hindi mo sinasampalatayanan, bagamat ito'y nasa anyo ng biyaya ng ating Panginoon, nagagawa para sa iyo, mga kapatid, wala itong magagawa. Kailangan tanggapin mo ito.
Nang sa ganun din mga kapatid, mapagkinanlan mo ang sarili mo. Diba may kwento nga, isang mga alipin, diba, sa isang lugar, mga tribo daw sila, mga kapatid, na kinuha mula sa ibang lugar, tapos nilipat. Tapos sabi doon, habang yung iba doon malungkot, merong isa doon, mga kapatid, nagtatrabaho, at ang kanyang dibdib ay nakalabas pa talaga, mga kapatid. Parang, kumbaga, wala siyang pakialam, nagtatrabaho siya. Kumikilos siya, mga kapatid, na parang kakaiba dun sa iba. Merong bibili ng alipin. Sabi niya, alam mo, may kakaiba kang alipin dito. Ba't parang kakaiba yung kilos niya? Na hindi na siya kailangan palu-paluin. Hindi na siya kailangan sabi-sabihan. Sabi niya, hindi, parehas lang yan. May iba ka bang pinapakain dyan? Sabi, hindi, pareho lang yan ang pagkain ng mga iba. Sabi niya, ba't ganyan kumilos? Diba? Sabi niya, alam mo kasi na pag-alaman ko, yung palang alipin na yan, dun sa kanilang lugar, ay anak pala ng hari. Kaya nung mapunta dito, kung anong kilos niya doon sa dati niyang lugar, ayun pa rin ang kanyang kilos dito. Na kumbaga mga kapatid, ganito, kung sinasabi natin na tayong mananampalataya sa ating Panginoon, mga hari at saserdote, mga kapatid, sabi sa Revelations, mga kapatid, ay dapat ay, kung ano yung ating pinaniniwalaan, dapat ay yun ang nilalakaran natin. Bagamat tayo lumalakad, mga kapatid, sa sanlibutan po na ito, ay dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. Amen. Ang sabi doon, hindi na siya kailangan paluin, hindi na siya kailangan sabihan. Di ba ganyan din yung believer, mga kapatid, na tumanggap ng Espiritu Santo? Hindi na kailangan sabihan paulit-ulit, hindi na kailangan paluin, mga kapatid. Bagamat ang pagpalo ay bahagi, mga kapatid, para maituwid tayo sa ating mga maling gawi. Pero kung isang tao, mga kapatid, na tumanggap ng Espiritu Santo sa ating Panginoon, alam niya lagi kung saan siya nakatayo. May nakatingin man sa kanya o wala, mga kapatid, alam niya kung saan siya nakatayo, mga kapatid. Kasi isa siyang fundamental at isa siyang Pentecostal. Maraming pananampalataya pero bagamat ito'y puno ng pananampalataya, alam niya rin kung saan niya ipi-place yung kanyang pananampalataya sa Scripture, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, amen, even that itself, yun, in-explain niya na, yung B, mga kapatid, na pagka yung bubuyog na itusok na, nagawa na yun sa Calvary, mga kapatid, Kaya nga, alam mo, ang isang believer, mga kapatid, yung mamatay siya para sa ating Panginoon, ito'y walang katakutan sa kanya. Kasi alam niya, di ba sabi ng Scripture, precious are the deaths of His saints. Dahil alam natin saan tayo papunta, mga kapatid. Diba? Bagamat tayo nalulungkot pagka merong nawawalay sa ating mga kapatid bilang tao, natural po yun. Pero para doon sa tao, mga kapatid, alam niyo, isa to sa mga example, mga kapatid, na ang mga mananampalataya na patawid na, nire-reveal na ng Panginoon sa kanila kung kailan sila kukunin. Kaya, inihahanda din sila, pinapakita sa kanila yung mga bagay. Kasi ang Panginoon, matuwid siya Just ang Panginoon. Di ba nga sabi nga, hindi siya hatol ng tao, malibang warningan niya muna. God doesn't call a man to judgment without warning him first. Kaya hindi natin pwede sabihin, sana man lang nabigyan siya ng pagkakataon na maglingkod sa ating Panginoon. Binigyan niya ng pagtawag ng ating Panginoon. Pero hindi siya tumugon. So, hindi natin pwedeng isisi sa ating Panginoon na ba't sana nakakilala muna yan bago nawala sa ating Panginoon? Binigyan niya ng pagkakataon. Kasi pagdating sa judgment, pwede niya isumbat sa ating Panginoon yan Sabi niya, hindi ko naman narinig yung Ebanghelyo Wala naman nag-share sa akin. Pero imposible yun, mga kapatid. Kasi ang salita ng ating Panginoon kailangan maipangaral sa buong kinapalan. At ang tao, mga kapatid, dalawa lang ang pwede niyang gawin. Accept or reject. At dun sa kanyang pagpili, di ba? Sabi nga, yung decision ay laging magtuturo sa kung ano yung ating destinasyon. So kung ano yung ating pinili, asahan mo, yun yung kahantungan mo. Yes, di ba? Kung pinili mo kaliwa, hindi pwedeng yung dulo niyang kanan. Ang dulo niyan, kaliwa pa rin. Yes. Pag pinili mo kanan, ang dulo niyan, kanan pa rin. Pero ang piliin mo, mga kapatid, yung pundaan ng ating Panginoon. Kasi sa daan ng ating Panginoon, mga kapatid, yan lamang yung nakakatiyak na daan sa lahat. Nung sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Diba? Kasi kung pipili lang tayo, mga kapatid, piliin na natin yung salita ng ating Panginoon. Yung kanyang kalooban.
Dahil hindi tayo mapapaano mga kapatid kung ang pipiliin natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi dito, we reckon ourselves dead, Romans 6:11. Basahin natin mga kapatid. Sa aklat po ng Roma, chapter 6, verse 11. Amen. Romans chapter 6, verse 11. Sabi niya, gayon din naman na kayo'y ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo. Diba? Dahil pag binasa mo sa itaas, mga kapatid, datapwat, yung 8, datapwat kung nangamatay na kalakip ni Kristo, tayo ba yung namatay kalakip ni Kristo? Yes. Kasi nandun tayo mga kapatid sa katawan ng ating Panginoon. Sabi niya, naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayo kalakip niya. Kung kalakip niya tayong namatay mga kapatid, ay kalakip tayong mabubuhay niya dahil niresurrect siya mga kapatid. Nalalaman natin na si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa patay at hindi na mamamatay, ang kamatayan hindi na naghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan ay ikinamatay niya, ay ang Kanyang ikinamatay ng minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, gayon din naman daw tayo mga kapatid, na ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo. Amen. Tayo yung mga patay na sa kasalanan dahil nahatulan ng ating Panginoon sa Kristo. Pastor, paano yung pagka nagkakamali ako? Ang tawag doon mga kapatid, mistake. So kung ikaw, may espiritu ka ng ating Panginoon, once na nagkamali ka, lagi kang maghahangad ng reconciliation sa ating Panginoon. Ibig sabihin, talagang pag nagkamali ka, talagang ipapatuwid mo agad sa ating Panginoon yan. Doon mo makikita mga kapatid kung may Espiritu Santo yan o wala. We are buried with Him in baptism unto His death. Tayo daw ay inilibing na kasama niya sa bautismo ng kanyang kamatayan at tayo ibinangon niya, mga kapatid, sa kanyang pagkabuhay na maguli. Tayo, sabi dito, we already raised. We are now, not we will be. We are setting in heavenly places. Niniwala ba kayo mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay nakaupo na sa makalangit na dako ng ating Panginoon? Amen. Bagamat tayo'y naririto, mga kapatid, sa laman, ngunit tayo'y nakatalaga, mga kapatid, dun po sa makalangit na dako. Sabi niya, ano pa yung makalangit na dako, Pastor? Yung heavenly places. Sabi niya, heavenly places. What is heavenly places? Heavenly places is a believer's position in Christ. Yun daw makalangit na dako ay yung posisyon ng bawat mananampalataya kay Kristo. Na sabi to, where the believer stands in Christ, it's in heavenly places. Kung tayo'y tumatayo, mga kapatid, ang isang mananampalatay laging tumatayo kay Kristo, ibig sabihin dun sa salita, mga kapatid, siya'y nasa makalangit na dako. Diba? Hindi siya magagalaw ng anumang bagay. Bagamat tayo'y nandito sa laman, mga kapatid, pero sa presensya ng ating Panginoon, tayo'y nandoon na. Kailangan lang, mga kapatid, na matapos yung mga bagay na kailangan nating daanan sa buhay na ito. Pero alam niyo, mga kapatid, isang bagay na ginagawa ng Ebanghelyo ay ipakilala niya, mga kapatid, kung sino tayo, kung ano tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Hindi pwedeng message believer tayo, tapos parang yung buhay natin laging talunan, mga kapatid, pagdating sa spiritual na bagay. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na wala tayong mga pagkakataon na nadadown tayo, na parang nanlulumo tayo. Pero mga kapatid, kailangan mong tumayo. Kung talagang nakatayo ka sa posisyon na binigay ng Panginoon sa iyo, mga kapatid, tatayo at tatayo ka kahit anong mangyari. Diba? Sabi nga a righteous man falleth 7 times. Diba? Righteous, at ito'y tumatayo ng 8 beses. Kasi yung 8, mga kapatid, yun na yung pinakadulo. Talagang victory yun, mga kapatid. Minsan kasi pag ang isang believer na-disappoint, mga kapatid, wala na. Hindi na magpapatuloy sa ating Panginoon. Diba? Alam mo, binabluff ka lang ng kaaway, mga kapatid. Dapat patuloy ka, mga kapatid, na masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bagamat may mga dumarating na circumstances sa atin na hindi natin inaasahan, mas lalo dapat tayong magsumigasig sa ating Panginoon. Kasi konti na lang ang panahon, mga kapatid, na nalalabit para sa atin, para sa mundong ito, mga kapatid. Diba? Kung kailan nasa dulo ka pa, diba? Saka ka parang hihinto, mga kapatid. Malayo na yung
Diba? Para kang naglakad, mga kapatid, mula dito hanggang EDSA. Tapos, konti na lang, malapit ka na dun sa SM North, mga kapatid. Sabi mo, balik na lang ako. Sayang yung nilakad mo. Sayang yung mga pinagpagal mo sa ating Panginoon. Sayang yung mga sinakripisyo mo, mga kapatid. Konting-konti na lang, mga kapatid. Diba? Minsan para kasing wala na yung kagalakan, pastor. Alam mo kaya wala yung kagalakan? Kasi mga kapatid, naghahanap tayo ng mga bagay, mga kapatid, na ikakalungkot din natin. Pero kung tumitingin tayo dun sa mga bagay, mga kapatid, na binibigay ng Panginoon sa atin, dun tayo makakahugod, mga kapatid, ng inspirasyon. Bawat mananampalataya sa ating Panginoon, kailangan inspirado lagi yan, mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi dito, mga kapatid, na talagang, alam mo yun, pagpasok nyo ng pinto, magtatalon kayo, mga kapatid. Yung pagiging inspirado sa ating Panginoon, mga kapatid, yan po ay isang disposisyon ng isang mananampalataya. Na yung iyong pag-iisip at ang iyong puso, mga kapatid, ay laging nandoon sa pamamahinga, mga kapatid, dahil meron kang tinanggap na kapahingahan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi niya dito, we are now in heavenly places, we are now in the power of resurrection. If He wasn't a law to that, sons and daughters of God would create them a world out of and go live a private life on it. You have the power in you to do it. If you got a shadow of power of God in you, you got power to do it. God is omnipotent. See, the power that's in you could speak a world into existence and go live on it. There you are. Diba? Sabi ko nga, yung salita, mga kapatid, na napapahinggan natin, tinatanggap natin, binabasa natin, dapat tama yung tingin natin dyan. Na yung salita na yan, mga kapatid, yan ay walang iba, kundi ang Diyos mismo. Diba sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya kung tinanggap mo Scripture, tinanggap mo ang ating Panginoon, at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo mismo, mga kapatid. Na hindi mo, kasi, alam mo, pastor, kaya ko lang mag-quote ng Scripture, di ko alam kung si Lord nasa sa akin. Pareho lang yun eh. Ang Panginoong Jesucristo na nasaan yung letra, mga kapatid, pero wag mong mamaliitin. Kasi yung salitang tinanggap mo, mga kapatid, yan ay seed. At ang seed, mga kapatid, meron pong buhay. Gaya ng lagi kong tinuturo, mga kapatid, yung pong salitang tinatanggap natin, pinaniniwalaan natin, makakatrabaho lang yan sa atin. Ibig sabihin, meron lang magiging manifestation sa atin kung tinatanggap natin. Pero pag nire-reject natin, mga kapatid, paano ba natin nire-reject ang salita? Unbelief. Diba, hindi naman yan pag nangaral ako dito, tapos nakaganyan kayo, mga kapatid, hindi Nire-reject niyan, mga kapatid, kung meron kayong hindi pagsampalataya dun sa inyong naririnig. At ang tanging nakakaalam niya ng Panginoon. Pero wala tayong bagay na tinanggap at nireject, mga kapatid, na hindi natin imamanifest. Alam niyo ba yun? Na kapag meron tayong tinanggap, imamanifest mo kung ano yung tinanggap mo. Kung meron ka rin nireject, imamanifest mo kung ano yung nireject mo. Kung nireject mo yung sin, mga kapatid, talaga magiging sinless ka, mga kapatid. Sa paraan, mga kapatid, na saan? Perfection? Na hindi ka magkakamali talaga? Hindi, mga kapatid. Nakaasa ka lang, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi walang ganung tao. Mga kapatid, sinless, mga kapatid. Pero hindi ko naman sinabi na yung tao, mga kapatid, mananampalataya sa ating Panginoon, ay mamumuhay ng kabaliktaran kung ano yung sinasabi ng Scripture. Kasi yun ang magiging pamantayan Kung namuhay siya ng baliktad dun sa Ebanghelyo at Scripture, hindi niya tinanggap ang ating Panginoon. Pastor, nasa proseso pa lang ako ng, siguro pagtanggap sa Panginoon, 50%. Huwag ka tumigil sa 50%, mga kapatid. Kasi ang Ebanghelyo, ang ating Panginoon Jesucristo, ay nangahangad, mga kapatid, naghahangad na tayo makaabot sa kasakdalan. So mga kapatid, kung hindi natin lubos na napagkikilanlan ng ating sarili, mga kapatid, may babalik lang tayo yan, mga kapatid, sa Scripture. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na talagang buklatin ng Scripture. Makita, mga kapatid, kung paano gumagawa ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Diba? Kasi hindi tayo hindi kikilos, mga kapatid, yung salitang tinanggap natin, kung tayo mismo, hindi natin kilala yung sarili natin. Kung hindi tayo nakatayo ng matibay sa ating pananampalataya. Hindi ko sinasabi dito na parang, alam yun, ipilit nyo sa inyong isip. Ang kailangan nyo yung puso. Ito'y dapat sumampalataya sa ating Panginoon. Dahil lahat, mga kapatid, nang dumadaan dito sa ating pag-iisip, mga kapatid, laging against po yan sa salita ng ating Panginoon. Kasi lahat, mga kapatid, nagsisimula saan? Diba? Una, decision.
Kung anong decision mo malalaglagin sa puso, yun na yung paniniwalaan mo. Kaya kailangan mga kapatid, tayo isang mananampalataya na alam natin, naniniwala tayo, may pananampalataya tayo mga kapatid, at tayo alam natin kung saan natin ipoposisyon yung ating pananampalataya. When you are saved, God gives you faith to rise from the muck of the earth. Isip niyo ba yun mga kapatid? Pag ikaw daw ay naligtas, ikaw ay binigyan daw ng pananampalataya ng Panginoon para makaahon ka mga kapatid, dun po sa lusak ng mundo. Kaya wag mong maliitin yung pananampalatayang nasa iyo. Pastor, mustard seed lang eh. Kasi liit lang ng butil ng mustasa. Alam mo, merong magagawa ang butil ng mustasa. Bakit yun ang tinipo ng ating Panginoon na tipo ng pananampalataya? Alam mo ba, maliit siya, pero pag naitanim yan mga kapatid gumulang, alam mo ba, nagiging malabay yan ng sobrang malabay? Na maging yung mga ibon mga kapatid ay nandoon at namamahinga. Hinihintay lang ng Diyos mga kapatid, minsan ma-recognize natin na tayo'y anak na lalaki at babae ng Diyos. Makita natin yung kanyang posisyon sa Kanya. Pastor, alam mo, yung message mo parang nagtutulak sa akin para talaga tumayo sa pananampalataya, hingi ng mga bagay para sa Panginoon sa paglilingkod na ito. Gawin mo kapatid. Kasi hindi ka ginawa ng Diyos na talunan. Hindi inihandusay ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa Kalbaryo para yung mga mananampalataya mga kapatid, parang talunan. Hindi mga kapatid. Sampalatayanan mo ang kanyang salita. Sabi dun, kung meron kang pananampalataya at ang Espiritu Santo ay nandiyan mga kapatid, kaya mong umahon sa lusak ng mundong ito. Your faith overcomes the things of the world. Sa paanong paraan? Sabi dun, greater is He that is in you than he that is in the world. Sabi ng prophet, alam mo, hindi naiintindihan lubos ng mga mananampalataya yan. Higit yung nandoon sa iyo kaysa yung nandoon sa sanlibutan. Kasi takot lang tayo eh. Kasi, demon yun, pastor, di ko kaya, tao lang ako. Tao ka lang, pero yung tinanggap mo, yung salita at yung Espiritu Santo, Diyos yun, mga kapatid. Diba? Kaya ito yung panahon na hindi puro depensa na lang tayo, mga kapatid. Diba? Kailangan nating tumayo, mga kapatid, at sabihin natin ang salita ng ating Panginoon para mangyari ang dapat mangyari, mga kapatid. Sabi niya, what is your faith? Your faith is that act that God has did in you to make you a sons of God. Sabi niya, ano daw yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang gawa ng Diyos na ginawa niya sa iyo upang ikaw ay maging anak. Diba sabi kanina, we are sons and daughters of God by faith through Jesus Christ. So kung sinasampalatayan na natin yun mga kapatid, nandun lahat ng redemptive blessing ng ating Panginoon. You quit your lying, you quit your stealing, you quit your drinking because your faith rises you above it. Diba? Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nagsusugal, hindi mo ginagawa to kasi yung pananampalataya mo ang naglagay sa iyo para makaahon ka ng mas mataas dun sa mga bagay na yun. If you don't do it, you don't have any faith. Kung hindi mo nagagawa yun, ibig sabihin, wala talagang faith dyan. And by faith, you are saved and through grace. Inulit niya ulit mga kapatid. Kaya kailangan yung ating pag-iisip, mga kapatid, sa panahon na ito. Diba? Habang tayo lalong gumugulang na sa ating Panginoon. Diba? Na mas lalo tayong tumayo sa pananampalataya. Diba? Kaya nga, sinisikap ko mga kapatid, sa abot na makakaya ng iyong lingkod, na himayin sa inyo yung mga scripture, mga kapatid, na hindi lamang ito basta yung parang kinote mo lang. Parang malaman natin, bakit ito nasabi ni Pablo? Anong ibig sabihin nito, pastor? Dahil kailangan na dumating sa punto, mga kapatid, talaga ang bride mag-matured. Mga kapatid, mag-matured siya sa paraan, mga kapatid, na alam niya kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya, alam niya yung salitang hinahawakan niya, at alam niya kung saan siya nakatayo. Diba sabi nga, if the bride knows who she really is, she will be an invincible army. Kung napagkikilala niya ang kanyang sarili, sabi doon, sa isang hukbo na hindi magigiba, hindi matatalo kailanman. Diba? Kasi meron bang pagkatalo sa pananampalataya? Wala, mga kapatid. Walang pagkatalo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil ano bang lugi mo sa pananampalataya? Ang puhunan mo lang, maniwala. Diba? Para kang nasa bangko, mga kapatid. Diba? Yung pananampalataya mo, naniniwala ka, mga kapatid. Naiipon yun sa ating Panginoon. At habang yun ay naiipon, nagkakaroon ng interest, mga kapatid, panahon na para mag-withdraw ka sa ating Panginoon. Kung ano yung pangangailangan mo, kung ano yung bagay na ipinangako ng Panginoon sa atin.
Kasi mga kapatid, ginawa niya na lahat, mga kapatid, doon sa Calvary. Ang tanging dapat gawin lang ng mananampalataya sa ating Panginoon, tumayo tayo at makilala natin ating sarili. Hindi sa sarili nating gawa, kundi pabalik sa salita ng ating Panginoon. Diba, huwag ka maniniwala sa bluff ng kaaway na ang Panginoon ay wala sa iyo, ang presensya niya ay wala, tapos na siya sa iyo. Hindi, mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy pa rin gumagawa sa inyo. Habang ang biyaya ng Diyos ay naririto, mga kapatid, hanggat wala pa yung pagpapalit ng katawan, narito ang Diyos at gumagawa pa rin, mga kapatid, na patuloy po sa bawat isa sa atin. Magpaparto ako, mga kapatid, sa mensaheng ito. Masyado ng mahaba, mga kapatid, ang pangangaral na ito. Tulungan tayo ng Panginoon at next week, tutuloy ko ang ilan dito, mga kapatid. Amen. At tayo'y umawit muna bago tayo manalangin sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya, sa kanyang salita. Tayo tatayo, mga kapatid, awitin natin. Amen. Nang may kapahayagan sa ating Panginoon, ang awit na nagsabing, I know I am the bride. Amen. Ang posisyon na yan na binigay ng Panginoon sa atin bilang nobya. Amen. Ay isang pribilehiyo, mga kapatid. Diyan lamang sa mga kapatid na nalulugod sa kanyang sariling katawan. Amen. I know I am the bride. Bago tayo manalangin sa ating Panginoon. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything
sa'yo lamang. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Dear Lord Jesus, blessed be Thy holy name, Lord. Maraming salamat, Panginoon, muli sa tanghaling ito, Lord, na kaloob mo po sa amin, sa iyong mga payak, Lord, na salita, Panginoon. But we believe mayroong kapangyarihan sa likod nito, Panginoon, na kayang bumago ng isang sirkumstansya, kayang bumago, Panginoon, ng kaisipan, ng puso, ng buhay. Dahil, Lord, walang ibang mas mataas kaysa sa amin, Panginoon. Maliban ikaw at ang iyong salita, O Diyos. Kaya, Lord, sa tanghaling ito, Panginoon, bayaan mo, Lord, na hilingin ko sa iyo, Ama, natanggalin mo, Panginoon, ng anumang takip sa aming mga mata, Panginoon. Nang sa ganon, makita namin ikaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Makita, Lord, ang bagay na ginawa mo sa amin, Lord, 2,000 years ago. At makilala namin ng higit, Lord, ang aming sarili sa ilalim, Lord, ng iyong mga salita. Pagkat kinakailangan, Panginoon, ang bawat mananampalataya, Panginoon, ay mapagkilala ng kanyang sarili sa iyong salita, Lord, upang makapagpanagumpay, Panginoon, sa bawat bagay, Lord, na dumarating sa aming buhay, maging pagsubok, maging, Lord, ang mga bagay na hindi namin inaasahan. Dahil ito lamang, Lord, ang higit na magbibigay sa amin, Lord, ng kaunawaan, Panginoon, sa mga bagay. Higit, Lord, na pananampalataya, pagpapasalamat, Lord, sa lahat ng bagay na pinahintulot at hindi mo pinahintulot sa aming buhay. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, higit mo, Lord, na ibaon ng pananampalataya, Lord, ng bawat isa, Panginoon, sa iyong salita. Na makilala, Panginoon, ng bawat kapatiran, Panginoon, ng kanilang sarili, Lord, sa liwanag, Panginoon, ng iyong salita, Lord. Nang sa ganun, Panginoon, makapagpanagumpay sila, makapanalangin at makahingi sila ng mga bagay, Panginoon, sa iyo, na ito'y makamit nila, Panginoon, ayon, Lord, sa kanilang pagkakakinanlan, O Diyos, sa halaga, Lord, ng iyong mga salita. Dahil ikaw, O Diyos, at ang iyong salita ay isa lamang, Panginoon, na kung aming tinanggap, Panginoon, ang salita, ikaw, O Lord, ang siyang tinanggap namin, Lord, sa aming buhay. At dalangin ko, Lord, na ang bawat binhing salita, Lord, na nanangasik, Lord, sa likod ng pulpitong ito, Lord, bigyan mo po ito ng kapangyarihan, Lord, sa bawat tumatanggap at sumasampalataya. Ano man, Lord, ang hinihiling nila, Lord, sa mga oras na ito, na ikaw, Lord, ang siyang tunay na nakakaalam, ipagkaloob mo po, Panginoon, sa kanila. Ayon sa kanilang paniniwala, ayon sa kanilang pananampalataya. At alam mo, O Diyos, na hindi mo sila bibiguin, pagkat ikaw ang Diyos na hindi mapagpaliban, O Diyos, sa iyong mga pangako. Kaya, Lord, tubos kami, Lord, na umaasa sa umagang ito, na naririto ka, Panginoon, nangungusap sa amin, kumikilo sa espesyal na paraan, hindi man, Panginoon, sa nakasanayan, Panginoon, ng isang gawain, hindi man kami marami, hindi man kami kumpleto sa mga instrument, Lord. Hindi kami nakatingin dito, Panginoon. Nakatingin kami, Panginoon, sa salita mo, O Diyos, na nahayag po sa amin. Sapat na yun, Panginoon, upang kami maniwala na kami, mga anak mo, Panginoon. Higit sa ano pa mang pakiramdam, higit sa ano pa mang gawa, Panginoon, ng Espiritu, Lord, sa aming kalagitnaan, sapat ang iyong mga salita, Lord, upang kami makatayo bilang mga anak mo, tagapagmana sa mga pangako. Kaya, Lord, patuloy mong pag-alabin, Lord, ang puso at ang pananampalataya, Panginoon, ng iyong mga anak, ng mga kapatiran, Lord, sa dahong ito. At huwag silang bumitiw, Panginoon, sa pangako ng iyong mga salita. Bagamat kung minsan, Lord, ay nagluluwat ito, Panginoon, naghihintay, ngunit ito'y para sa aming kabubuti. Dahil inaayos, Lord, ang lahat-lahat sa amin at maging karapat-dapat kami, Lord, na tagapagmana sa mga pangako na ibinigay mo na sa amin before the foundation of the world. Lord, I pray, patuloy kang mag-comfort, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Papasalamat kami, Lord, sa buhay ng aming kapatid, Sister Pearl, Nanay Pearl, Lord. Alam kong nasa piling mo siya, Panginoon, sa mga oras na ito. Masaya siya, Panginoon,
at natapos na, Panginoon, ang kanyang takbuhin, Panginoon, sa buhay na ito. At kami, Lord, naririto, Panginoon, naghihintay, Panginoon, sa buong katubusan, Panginoon, ng aming pagkatao. Kaya kami naman din ay gawin namin bahagi, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, lalong magsumigasig, na hindi kami bumase, Panginoon, sa anuman ang aming nararamdaman, sa aming nakikita, kundi sa kung ano ang pananampalataya at pinahayag mo po sa amin. Maging inspirasyon namin, Panginoon, ang bawat mananampalatayang nauuna sa amin, Panginoon. Pagkat kung paano sila na tumatanggap ng putong ng korona, ay gayon din naman kami, Panginoon, na patuloy na tumatakbo para sa putong ng korona na yun, Panginoon, para sa amin. We pray ng bawat isa ay palakasin mo, bigyan mo ng kagalakan, Panginoon. I-restore mo fully, Lord, ang bawat katawan ng mga nanghihina, Panginoon. Bawat kaluluwa, bawat spirito, mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo, Ama. Maging, Lord, mga mahal namin sa buhay na wala rito, Panginoon. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong biyaya. Ipanumbalik mo sila, Lord, sa iyong kalooban. At patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming buhay at maging liwanag kami at maging asin kami, Lord, sa sanlibutan po na ito. Nang sa ganun ay magkaroon ng kauhawan, Panginoon, ng lahat ng tumitingin sa amin. At hanapin ka, Panginoon, na tumanggap sa iyo. Pagkat kami walang anumang kabutihan sa aming sarili, maliban, Panginoon, sa salitang tinanggap namin na nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, gaya ng lagi naming awit, ay makita ka, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos, at maluwalhati at mapasalamatan ka sa lahat ng aming mga gawa. Lord, natapos namin ang buong service. Ikaw ang aming siyang pinapangalan. Ikaw ang aming pinataas, Lord, sa aming kalagitnaan. At sa pansamantala po namin paghiwalay, bitbitnawa namin, O Diyos, ang iyong biyaya, iyong pag-ibig, ang kapayapaan at kaaliwan, Panginoon, na nangagaling sa iyong Espiritu Santo. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin, Panginoon, binabalik ang lahat ko ng papuri at salamat sa iyong dakilat at tamis na pangalan, aming Panginoon Jesus. Amen. Tapos na po tayo sa ating service. Palain kayo ng ating Panginoon. At awitin natin yung awit na nagsabing, Fill my way with love,